Naisip mo na ba kung talagang naayon ang iyong buhay sa itinuro ni Jesus? Tayo ba ay tunay na nakikinig sa mga babala na kanyang iniwan, o tayo ba ay nagsusumikap lamang sa mga salita? Tulad ng isang taong nagbabasa ng isang malayong kwento, nang hindi nalalaman na ito ay direktang nagsasalita sa ating ngayon. Kadalasan, ang pagmamadali at pagmamadali ng pang-araw-araw na buhay, mga alalahanin, mga paggagambala at kahit na napakaraming impormasyon ay ginagawa tayong hindi sensitibo sa tinig ng Diyos. Ngunit may babala mula kay Jesus na hindi maaring balewalain. Ito ay direkta, malalim at malakas pa rin ang tunog hanggang ngayon. Isang babala na nagsasalita ng pagiging handa, mapagbantay, gising, hindi lamang sa katawan, ngunit higit sa lahat sa kaluluwa. Si Jesus, sa kanyang mga talinghaga, ay hindi nagkwento para lamang sa pagsasalaysay sa kanila. Ang bawat salita ay may bigat, layunin, at espiritual na pagkaapurahan na sumasaklaw sa mga siglo. Ang isa sa gayong babala ay nasa talinghaga ng 10 birhen. Tandaan ito, 10 babae, lahat ay naghihintay sa lalaking ikakasal. Lahat sila ay may mga lam, nakatulog silang lahat. Pero 5 lang talaga ang pinaghandaan. Ang 5 pa, kahit na may mga ilawan, ay walang sapat na langis nang dumating ang kasintahang lalaki. At nang sinubukan nilang pumasok sa handaan, nakalok na ang pinto. Tinapos ni Jesus ang talinghagang ito sa pagsasabing, "Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras na darating ang anak ng tao." Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang mensahe sa Ebanghelyo. Hindi lang tungkol sa future event ang pinag-usapan niya. Binabalaan niya tayo tungkol sa paraan ng ating pamumuhay ngayon. Mayroon ba tayong sapat na langis? Nililinang ba natin ang isang buhay, patuloy na pananampalataya na makatiis sa panahon, kahirapan, at mga abala? O tayo ba ay may hawak lamang na lampara sa ating mga kamay, na may anyo ng pananampalataya, ngunit walang laman sa loob? Masakit ang tanong na ito, ngunit kailangan. Hindi tayo tinawag ni Jesus na maging relihiyoso sa hitsura. Tinawag niya tayo sa isang tunay na buhay kasama ang Diyos, puno ng lapit, pagbabantay, at pagsuko. At ang pinakanakakagulat ay maraming beses nating iniisip na tayo ay magaling sa espiritual. Ngunit tayo ay tulad ng mga hangal na birhen, natutulog, nagtitiwala sa ating sariling kakayahan, nakakalimutan na ang langis ay hindi maaring hiramin. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng oras, panalangin, pagtalikod, at palagyang presensya sa lihim na kasama ng Diyos. Ang talinghagang ito ay nanginginig sa atin. Ito ay isang babala mula sa langit. At hindi mo ito naririnig kapag nagkataon. Kung ang mensaheng ito ay nakarating sa iyo dito, ito ay dahil ang banal na espiritu ay tinatawag ka pabalik sa pagbabantay. Malapit na ang kapistahan. Darating ang nobyo, at kailangan mong maging handa. Hindi mahalaga kung gaano ka katagal nawala. Hindi mahalaga kung gaano kadilim ang iyong ilaw. Ang mahalaga ngayon ay maaari kang magsimulang maghanap muli ng langis na iyon, nang may katapatan, pagpapakumbaba at pagkauhaw sa presensya ng Diyos. Kung nagsalita sa iyo ang salitang ito, mag-subscribe sa channel ngayon. I-like, magkomento sa ibaba kung paano naantig ng talinghagang ito ang iyong puso, at ibahagi ang panalangin ito sa isang taong nangangailangan din ng espiritual na pagising. Maaari nitong baguhin ang buhay. Ang lalim ng babala ni Jesus ay hindi lamang sa huling paghatol, kundi sa estado ng ating puso habang naghihintay. Ang pagbabantay na hinihingi niya ay hindi pisikal, kundi espiritual. Tayo ba ay matulungin sa kalooban ng Diyos, o tayo ba ay ginulo ng ingay ng sanlibutan? Ilang beses natin ipagpaliban ang hinihiling ng Espiritu Santo sa ating ngayon. Ang espiritual na pagpapaliban ay isang tahimik na bitag. Patuloy nating ipinagpapaliban ang mahalagang desisyon, ang kapatawaran na kailangang ilabas, ang pagkakasundo na iniiwasan natin, ang kasalanang iniingatan natin ng lihim, ang panalangin na lagi nating ipinagpapaliban. At lahat ng ito ay umuubos ng ating langis, patak sa patak, hanggang, bago natin malaman, ang ating lampara ay namatay. Hindi sinasabi ni Jesus na mamuhay tayo sa takot, ngunit sa conscientionize niya na tayo ay espiritual na gising, sensitibo sa kanyang tinig, matatag sa pananampalataya at matulungin sa mga palatandaan. Dahil ang totoo ay anumang oras ay maaring dumating ang lalaking ikakasal. At hindi lang tungkol sa maluwalhating pagbabalik ni Kristo ang pinag-uusapan ko, kundi pati na rin sa mga sandaling kumakatok siya sa pintuan ng ating mga puso sa gitna ng ating gawain. Maaaring sa katahimikan ng madaling araw, sa mahirap na sitwasyon,
sa isang salita na ating naririnig. At kung tayo ay masyadong ginulo, maaari nating makaligtaan ang mga pagtatagpo na ito. Mapapalampas natin ang pagkakataong magbago doon, sa ordinaryong buhay. Kaya naman umaalingaw-ngaw ang babala, maging mapagbantay. At ang pagiging mapagbantay ay nangangahulugan ng pamumuhay na may gising na puso, na may sensitibong espiritu, na may kaluluwang hilig sumunod. Napansin mo na ba kung gaano kadali ang masanay sa presensya ng Diyos? Gaano kadaling mamuhay sa autopilot, magdasal ng mekanikal, dumalo sa mga serbisyo na parang sumusunod sa isang protocol, ngunit walang passion. Nandoon ang panganib. Ang mga hangal na birhen ng talinghaga ay hindi masama, sila ay nasa parehong lugar. Naghihintay para sa parehong lalaking ikakasal, na may parehong hitsura. Ngunit kulang sila sa essential. Kulang sila sa lalim. Kulang sila sa pagiging matatag. Wala silang katotohanan sa kanilang kaugnayan sa Diyos. At ito ay isang babala sa ating lahat. Dahil hindi lang gusto ni Jesus na nasa pintuan ka ng party. Gusto niyang pumasok ka, lumahok, magdiwang at makasama siya magpakailanman. At ang may langis lang ang pwedeng pumasok. Ngayon, tinatawag ka ng Diyos upang muling punuin ang iyong lampara. At hindi ito ginagawa sa publiko. Ginagawa ito ng palihim, kapag isinara mo ang pinto ng iyong silid-tulugan, yumuko ang iyong mga puhod, at ibuhos ang iyong sarili sa harapan niya. Ito ay kapag tinalikuran mo ang kasalanan, kahit na walang nakatingin. Ito ay kapag pinili mong pasayahin ang Diyos kaysa humingi ng palakpakan ng mga tao. Ang babala ni Jesus ay umaalingaw-ngaw pa rin ngayon, dahil ayaw niya na may maiwan. Nais niyang maging handa ka, busog at matatag, at magsisimula na ngayon. Kung ang mensaheng ito ay humipo sa iyong kaluluwa, palakasin ang kadena ng panalangin na ito. Mag-subscribe sa channel, i-like ito at isula sa mga komento na, gusto kong maging handa. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng kagyat na salita na ito. Maaring gamitin ka ng Diyos para gisingin ang mga puso. Maaring tinatanong mo ang iyong sarili ngayon, ngunit paano ako magsisimulang muli? Paano ko muling pupunan ang lampara na ito na tila tuyo ng napakatagal? At ang sagot ay simple ngunit malalim. Bumalik kay Jesus ng may katapatan. Hindi ka niya tinalikuran. Ikaw na, unti-unti, hinayaan na maubos ang mantika. Ngunit narito siya, ngayon, tumatawag sa iyo pabalik, ng may pagmamahal at pagmamadali. Hindi inaasahan ng Diyos ang pagiging perpekto. Inaasahan niya ang pagsuko. Nagsisimulang dumaloy ang langis kapag kinikilala mo ang iyong pangangailangan, kapag nagpakumbaba ka sa harapan niya at nagtanong, Panginoon, tulungan mo akong maging handa. Punuin mo ako ng iyong presensya. Hindi ko nais na magmukhang isang mananampalataya. Gusto kong mapuspos sa iyo. Maraming tao ngayon ang nabubuhay ng may pagod, mabigat, walang buhay na pananampalataya. Kinaladkad nila ang kanilang sarili sa espiritual, sinusubukang mapanatili ang isang hitsura, ngunit sa loob ay nararamdaman nilang walang laman. At tiyak para sa mga taong ito na ang babalang ito mula kay Jesus ay umaalingaw-ngaw ng malakas. Dahil hindi pa huli ang lahat. May oras pa. Bukas pa rin ang pinto. Mabibili pa ang langis. Ngunit kailangan nating kumilos. Kailangan nating bumalik sa ating unang pag-ibig. Dapat nating gawin ang ginawa ng matatalinong birhen. Ihanda ang ating sarili ng maaga, habang may pagkakataon pa. Huwag hintayin na mawalan ng pag-asa upang hanapin ang presensya ng Diyos. Huwag hintayin ang sakit na ipaalala sa iyo na tinawag ka niya sa loob ng maraming araw, buwan, marahil taon. Ang banal na espiritu ay humihip sa iyo ngayon. Muli niyang sinisindi ang apoy na halos mawala na. Tinatawag ka niya sa isang mas malalim, mas matalik, mas makatotohanang lugar. Ngunit ito ay nangangailangan ng desisyon. Nangangailangan ito ng pagbabago ng saloobin. Hindi ka na mabubuhay na parang mayroon kang lahat ng oras sa mundo. Dahil, gaya ng sinabi ni Jesus, hindi ninyo alam ang araw o ang oras. At ang kawalan ng katiyakan na ito ay hindi dapat magdulot ng takot. Ngunit sa halip ay pangangailangan na madaliang pagkilos. Pagkadaliang mamuhay ng isang tunay na pananampalataya. Pagkadaliang magpatawad. Pagkadaliang magdasal. Pagkadaliang bumalik sa salita. Pagkadaliang mapuspos ng espiritu. Si Jesus ay hindi kumakatok sa iyong pintuan ng may paghatol. Siya ay kumakatok ng may pagmamahal, awa at pag-asa. Gusto niyang maging bahagi ka ng party. Gusto niyang makitang nakasindi ang iyong lampara na nagniningning sa gitna ng dilim. Gusto niyang makasama ka araw-araw,
hindi lang sa simbahan o sa mahihirap na panahon, kundi sa bawat sandali. At ano ang hinihiling niya bilang kapalit? Isang tapat na puso, isang kusang puso, isang pusong mainga. Kaya ngayon, piliin na hanapin ang langis na iyon. Piliin na maging handa. Piliin na seryosohin ang babalang ito. Dahil hindi ito banta, ito ay isang gawa ng pag-ibig. Si Jesus mismo ang nagsasabi, "Anak, gusto ko na kasama kita. Ngunit humanda ka." Naway ang umagang ito ay maging simula ng isang mas malalim na paglalakad kasama ang Diyos. Naway bumalik ka sa lihim, naway buhayin mo ang iyong pananampalataya, naway mabuhay ka sa pagbabantay. Dahil darating ang lalaking ikakasal, at gusto niyang mahanap ka na handa. Kung ang mensaheng ito ay nagpabago sa iyong pananampalataya, ipahayag ito sa publiko. Mag-subscribe sa channel ngayon, i-like ang video na ito at isula sa mga komentong, "Gusto kong maging mapagbantay." Ibahagi ang panalangin ito sa isang taong kailangan ding marinig ang tawag na ito mula kay Jesus. Ipalaganap natin ang liwanag na ito. Pagpalain ka nawa ng Diyos at palakasin ka. Amen.